Okay, dito naman po tayo sa kasinungalingan ng 18 Marines. Damay na po natin to. Oh. Guys, gaano kasi nungaling yung mga 18 kargador? Tignan nyo to. Oh. Gutesa, September 25, 2025. Oh. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po. Katulad po nung cellphone po, ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamon niya si sir, baste ng boxing. So, anong mauna? September o July? Oh, shit! July pala eh! July na mo ni General Torre. Oh, ba't September? Oh, Aray ko. sinungaling talaga, men. Aray ko. Huli na naman. Oh. Pati si General Torre. Oh, pati si General Torre sinama na kaso puro kasinungalingan. Oh. Sa pool. Ano mauna, September o July? Siyempre November, 'di ba? Pag DDS ka, ano mauna, September o July? Siyempre sagutin mo, November. Aray ko. Oh, grabe no, puro kasinungalingan po talaga eh. Tinatay-tay ng kasinungalingan ng mga hayop eh. Oh. Oh, ito tayo, ito. Ito tayo. Ito. Tanong, sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera? Putek, yung nagtatanong parang abnormal na si Jonathan Morales. Tangina niya, no? Isang planted din na witness. Putek. Kay Bongbong Marcos. Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Pakinggan nyo maigi yung sagot, mga kababayan, ha? Pakinggan nyo mismo yung sagot. Bale po kasi nung time na yun, sir. May 2022. May 2022. Doon pa lang tapos na usapan eh. Diba? Doon pa lang po tapos na usapan. Aray ko. May 2022. Kandidato pa ang Pangulo. May 11 ang eleksyon. Anong kinalaman ng maleta papunta kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi, Mami. Mami Cheche Boreche, nahalal si BBM June 30. June 30 po, nag-oath si BBM. Ibig mo sabihin, maniniwala pa sana ako kung si BBM galing sa pagiging senador. Tandaan po natin, natalo siya ni Leni Robredo. Siya po ay walang posisyon sa gobyerno noon. Paano naman matiran si Pangulo ng maleta nang wala siya sa administrasyong Duterte? Aray ko. Paano matiran? Nangangandidato ang Pangulo. Paano matiran May 2022? Aray ko. Ayusin yung script. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate, hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. Nasaan ebidensya? Wala.
Laway lang, pusang ina. Aray ko. Di ba? Ang ebidensya, laway lang. Okay na yun. Okay na, guilty ka na nun. Nakakuha ka na nun, laway lang nila ang papaniwalaan mo eh. Aray ko. Tarantado eh, no? Puro katarantaduhan po talaga itong mga 18 kargador na to eh. Diba? Puro katarantaduhan po. Eh, sino po ba talaga? Eto na tayo, dumako na tayo sa exciting part. Sino po ba talaga, mga kababayan, ang may awak ng mali-maleta? Gusto nyo ba, tuldukan na natin to? Mga kababayan, gusto nyo ba, tuldukan na natin to? Gusto nyo ba malaman kung sino yung daladalang maleta? Press 67! Aray ko. Patayin mo si BBM, no joke. Ano, tuldukan na natin? Shoutout Ma'am Lorna Matipo, Augusto Santo Domingo, shoutout sa inyo, mga late kayo Late kayo, mga pendeho kayo, late na kayo. Uwian na yung mga tao, sarado na ang session. Gusto nyo naman malaman, press 67, para magkatapos na tayo dito. Aray ko. Ito na po. Ang sanggaling ang mali-maleta. Pakinggan nyo to 2017 hanggang 2019, inilaan ang kabuuang 332 billion para sa mga proyektong panlaban sa baha. Noong 2018, ibinunyag ni Representative Rolando Andaya Jr. na maraming ghost project. May project pa daw sa Sorsogon na ipinatayo kahit walang ilog doon. Kita mo? Ayan na 332 billion ang nawawala sa administrasyong Duterte. Merong pinatayo sa Sorsogon, walang ilog doon. Umaapaw ang ghost project. Aray ko. Ang pondo ay napunta sa kumpanyang Arimar Construction na konektado sa pamilya ni dating kalihim Jokno. Tumanggap ito ng 81 million. Ang Davao naman, kung saan nanunungkulan si Paolo Duterte, ay binigyan ng 51 billion para sa flood control. Kahit may ebidensya, walang inaresto, walang pananagutan mula sa administrasyon. Ang nagbunyag, natagpuang patay. Ang katotohanan, nananatiling nakatago. Ang tanong, kailan may pananagutan? Yan po. Diyan napunta ang mali-maleta. Natatandaan ko po, magaling na congressman po ito, si Andaya. Natatandaan ko to si Andaya. Magaling na congressman po to si Andaya. Ayan po pakita ko sa inyo Ayan. Ayan po yung expose niya. Ayan po sa ating research. House probe. Ayan po, tignan nyo Malinaw po. Uncovers 332 billion flood control scam. January 4, 2019. Malinaw po yan. Makikita nyo po yan. Ayan po. Sa Inquirer. Ayan ay Philippine Star by Delon Porcala, The Philippine Star. Inquirer tuloy. Aray ko. Ayan po, yan po nagsimula ang mali-maleta. Yan po nagsimula yan. Pinantapal nila sa mga congressman, pinantapal nila sa iba't ibang senador, pinantapal nila kay Duterte. Siyempre, sikat na sikat yan, si Pulong, 51 billion. Sino po nag-expose? Ito po nag-expose. Ayan. Si Andaya po ang naglantad dyan. Si dating Kamsur, Representative Nonoy Andaya, ang isa sa mga unang nag-ingay tungkol sa 132 bilyong flood control scam noong panahon ng Duterte administration. Noong 2018 hanggang 2019.
sunod-sunod niyang kinestyon ang flood control allocation, DPWH project at budget process na inaiugnay sa malalaking irregularidad. Pero sa halip na malinaw na pananagutan, unti-unting nawala ang issue. Aray ko. Noong 2022, natagpo ang patay si Andaya sa kanyang bahay sa Naga. Hindi ito pinal na patunay na kung anumang sadbuatan pero hindi rin dapat burahin ng timeline. Siya ang naglagtad sa Duterte admin ang nakaupo. At hanggang ngayon, marami pa rin tanong sa flood control corruption. Siya po, ayan, kung namumukhaan niyo po, magaling na congressman yan si Andaya. Na ano pa natin yan eh. Namatay po ito. Siyempre, pag papatayin ka ni Digong. Diba? Yan po ang trabaho ni Digong, pumatay. Wala pong ibang trabaho si Digong kundi pumatay. At ako naniniwala po, dahil sa paglalantad niya, pinatay. Handaan niyo po, ito yung BPI po, na nag-open ng account ni Digong at ni Sara, patay na. Patay na, mga kababayan. Patay na. Dahil inaagilap ng prosecution, patay na. Pangalawa, yung land bank na sa Davao na isang empleyado rin, patay na din. Hawak ang mga account ng mga Duterte. Patay na rin po. Yan po yun. Yan po, kapag ano na po sila ng mga ebidensya, papatayin. Si Cabral na in-expose si Pulong, patay na din po. Tingnan mo, lahat ng magiging sagabal, papatayin ng mga Duterte. Ganyan po katarantado yan. Aray ko. Diba mga kababayan? Kaya po tayo mga kababayan, lagi po tayo mapagmatsyag. At wag po nating kababayan, wag po nating kalimutan palagi na mag-like. Okay mga libag, mga karayuma, makikisuyo lang po ako. Pa-share na lang po ito ng live natin. Ayun na lang po ang pakisuyo ko sa inyo mga kababayan. Pakishare na lang po ng live natin. At para malaman nila na buhay pa po si Nyolo. Okay, para malaman nila buhay pa po si Nyolo. Nandito pa po ako. Suspendido po lahat ng YT natin. Wala talaga tayong YT po ngayon. Dito na po tayo. Magla-live muna pansamantala. And thank you to Mike Cervera dahil pinairan po tong Vengador. And i-share na lang po natin to, itong live natin na nandito ako si Nyolo, nagla-live po. Maraming salamat po. Unti-unti po tayo nagkikita-kita uli. Na-miss ko kayo. Kala ko hindi ko na kayo makakasama mga karayuma. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Shout out to my VMB family. Shout out to Serena Force family. Shout out to Ulonatics family. Shout out to sa ka-sperm cells ni Jake Magnus. Shout out sa ka-ballpen ni Ballpoint. Ka-eksena ni Direk Freddy. Ka-sosyalera ni Mike Cervera. Sino pa? Ka-dialysis ni Takeru. Aray ko. Aray ko. Mga kutsero, shout out sa kay Coach Jared. Aray ko. I love you too, mami. Cheche Breche, I love you too. Thank you, Rochelle, I love you too. Edney Bon, ayan yung mga Freddy Channel, yung mga umabol. Marco Polo, hayop ka. Aray ko. Badongski. Oh, si Mike Cervera, kahit ganyan yan, kahit anti-Romualdez yan, mahal na mahal ko yan si Mike Cervera. I love you, Mike Cervera. I love you. Kiss. Aray ko. Hindi magbabago. Sila nagko-comment na may maleta ka. Kapag hindi sila
ka. Troll farm talaga. Pag na-corner mo, tiklop sila. Sila ang mga fake news na I love you to your Filipina page. Siyempre sa aking BMB fam na walang sawa sa aking mga admin. Si Para Eduardo, I love you. Alex, Susie, si Ma'am Christina, si Joey, Mami Irene, Daddy Armin, ayan, si Mami Doms, si Mami Shelo, shout out, si Daddy Nestor, si Ma'am B. Serrano, shout out, ayan na, si asawa niya, Mami Lord na Tamaguchi, shout out sa inyo, Ma'am Jeb Baracao, shout out, si Ma'am Luisa Macmelon, shout out po. Magkita-kita po tayo susunod na live. Mahal na mahal ko kayo mga libag. Salamat po. At natatagpuan nyo ako dito. At nandito pa rin tayo sama-sama. Okay? Sabi ko sa inyo, makita ko lang kayo. Kahit anong mangyari, magsama-sama tayo. Hindi tayo mauubusan ng YouTube. Kahit si Mike Cervera, palalayasin natin sa YouTube pag nawala to. Doon tayo magla-live kay Mike Cervera. Tandaan nyo yan. Pag nawala po to, doon tayo kay Mike Cervera. Palayasin natin sa channel niya. Aray ko.